Mga kaibigan, gusto kong pag-usapan ngayon ang isang seryosong issue na maaring magkaroon ng malaking epekto sa Pilipinas. Ang magkaugnay na problema ng korupsyon sa gobyerno at ang lumalalang adiksyon sa droga. Tingnan natin kung paano ito makakaapekto sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Una, ang ekonomiya. Ang korupsyon ay kadalasang nakakatakot sa mga mamumuhunan, lokal man o dayuhan, na nagdudulot ng kawalan ng tiwala. Kapag ang pondo na dapat sana ay para sa mga serbisyo publiko at infrastruktura ay kinukurakot ng mga tiwaling opisyal, lumalala ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Bukod dito, ang korupsyon at adiksyon sa droga ay maaring magpahina sa produktibidad at inobasyon na humahantong sa pagtaas ng kawalan ng trabaho at pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon, tungo sa mga institusyon ng publiko. Kapag nawala ng tiwala ang mga mamamayan sa kanilang mga pinuno, madalas na sumusunod ang kaguluhan sa lipunan at kawalang katagan sa politika. Ang korupsyon sa hudikatura at pagpatupad ng batas ay maaring humantong sa hindi patas na hustisya, kung saan ang mga kriminal, kabilang ang mga sangkot sa droga, ay nakakalaya. Ang maling pamamahala na ito ay maaring magdulot ng pagbagsak ng mahalagang serbisyo publiko tulad ng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan dahil sa kakulangan ng pondo. Sa aspetong panlipunan, ang mga epekto ay lubhang malubha. Ang adiksyon sa droga ay maaring mag-udyok ng mga krimen tulad ng pagnanakaw, karahasan at mga aktibidad ng gang na nagdudulot ng panganib sa mga komunidad. Ito rin ay isang pangunahing dahilan sa pagkasira ng mga pamilya na humahantong sa karahasan sa tahanan, kapabayaan sa bata at mga problema sa kalusugan ng isip. Sa mas malawak na saklaw, ang laganap na pag-abuso sa droga ay maaring magdulot ng sobrang pasanin sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nagpapataas ng mga kaso ng overdose at mga sakit na may kaugnayan sa adiksyon. Sa politika, maaari tayong makakita ng malaking kawalang katagan. Ang laganap na korupsyon at kakulangan ng pananagutan ay maaring magdulot ng kaguluhan sa publiko, mga protesta at maging ang mga pag-aalsa. Bilang tugon, maaring magpatupad ang mga pinuno ng mga autoritaryan na hakbang na lalong magpapahina sa demokrasya at mga karayang sibil. Sa pagtingin sa hinaharap, ang mga epekto ay maaring maging mapaminsala. Ang korupsyon sa edukasyon at adiksyon sa mga kabataan ay maaring magalis sa mga susunod na henerasyon ng mahalagang kasanayan at oportunidad. Ang kultura ng korupsyon at pag-abuso sa droga ay maaring maging malalim na nakaugat na nagpapahirap sa mga reforma na magtagumpay. Ngunit, hindi lahat ay kalungkutan at kakawalan ng pag-asa. Ang Pilipinas ay nagpakita na ng katatagan noon. Ang pagpapalakas ng mga hakbang laban sa korupsyon, pagpatupad ng transparency sa pamamahala, at pagbibigay kapangyarihan sa mga ahensya laban sa korupsyon ay mahahalagang hakbang. Ang komprehensibong mga programa sa rehabilitasyon ng droga ay maaring tugunan ng adiksyon bilang isang issue sa kalusugan ng publiko sa halip na ituring lamang itong isang krimen. Ang paghikayat sa edukasyong sibiko at kooperasyong internasyonal ay maaari ring gumanap ng mahahalagang papel. Napakalaki ng mga hamon, ngunit sa pamamagitan ng desididong aksyon mula sa parehong gobyerno at mamamayan, may pag-asa na mapagaan ang pinsala at maibalik ang landas ng bansa tungo sa pag-unlad. Salamat sa panonood at manatiling maalam.